magkakaroon po tayo ng isang peaceful gathering sa harap po ng Quezon City Prosecutor's Office. Maraming salamat sa BISDAC Pilipinas at nabigyan ako ng pagkakataon para magbigay ng isang panawagan para dun po sa mga sumusuporta sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at dun sa kanyang mga solid supporters. Magkakaroon po tayo ng isang peaceful gathering sa harap po ng Quezon City Prosecutor's Office sa December 15 at magbibigay po tayo ng isang suporta dahil po magpa-file siya ng kanyang counter affidavit doon sa hinain sa kanyang kaso ng isang taong nagngangalang Franz Castro. Hindi ko na po i-explain, hindi ko na ipapaliwanag kung sino itong taong ito. Alam niyo na po kung sino itong taong ito. At tayo naman po na parang ating solid supporters po ng ating Pangulo at alam naman natin kung ano ang klaseng pamumuno ang ginawa niya for 6 years. At isa na nga siya, o sabihin na natin siya na lang yata yung isang Pangulong bumaba ng pwesto pero napakataas pa rin ng kanyang trust rating. At ito naman gusto nating bigyan ng suporta dahil at pasasalamat na rin dun sa mga ginawa niya at pagkasakripisyo niya para sa bansa. At ito na nga, syempre, may mga naghahain ng mga kaso para pahiyain din siya. So, nandito po tayo para pakita sa ating Pangulo at sa buong bansa na talagang yung suporta natin kay Pangulong Rodrigo Duterte nandyan pa rin dahil naniniwala tayo sa kanyang leadership na pinakita for the last 6 years. At syempre, hinihimok na rin natin, ano bang sa English na, we are asking him to run and be part of politics again dito sa 2025 na darating na eleksyon. So magkita-kita po tayo December 15, wear green, suot po tayo ng berde para alam natin, tayo ang magkakasama. So December 15, 8 a.m. onwards. Magkita-kita po tayo dyan. Salamat, BISDAC. Thank you. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Ako po ay sumusuporta kay Tatay Digong sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya po ay ikinampanya ko noon, bagamat I did not belong to a big group of people or actors, palagi po akong nangangampanya on my own para sa kanya. Nakapunta lang po ako kasi lahat self-supporting po ako Wala naman po akong inaasahang tulong o libreng pamasahe papunta kung saan-saan. May konting pera ako, naka-attend po ako nung kanyang, nung manalo na po siya sa Davao. Yung last na po, na nandun din sila Arnel na nakita din nila ako. Tuwan-tuwa po ako noon. At lalo na po, nung nanunungkulan na siya, kasi siya po ay napakaayos na presidente. Hindi ako nagkamali. Alam ko na palamura siya. Pero ako po kasi, hindi ko tinitingnan yung mga part na ganun. Ako po, yung bang, ang palagi kong tinitingnan yung kung anong nagagawa po niya para sa ating bansa. Tumayo po siyang ama natin, ama ng tahanan, na minahal po tayo, lalo na nung panahon ng pandemya. Paano ko po siyang tatalikuran ngayon? Yun naman pong kaso niya ngayon, sa tingin ko po, wala siyang pagkakamali. Ito po'y personal kong opinyon. Bagamat hindi po ako abogado. Ano po, basta nais ko lang pong malaman ninyo na mahal ko siya. At gustong-gusto ko po at sinusuportahan ko po pati ang kanyang anak na si Inday Sara, ang vice presidente po natin. Matigas ang dila ni Tatay Digong, nagmumura, alam ko po. Pero aanin ko naman po yung pagkagaling-galing magsalita. Wala namang ginagawa at palaging wala. Yung akin naman po kung gusto po ninyong tulungan ang tumulong sa atin, ang nagmahal sa atin, nung kailangan natin ng Ama, suportahan po natin. Huwag natin siyang pabayaan. Pupunta po ako sa Quezon City Prosecutor's Office ngayong December 15. In my own small way, gusto ko po kasing maramdaman niya na maraming nakaka-appreciate
dun sa ginawa niyang tulong sa atin, lalo na yung panahon na nagkaroon ng pagkatapos ng pandemya, yung naging maluag na nakakalakad ang mga bata at lalo na yung mga babaeng pauwi ng hating gabi na hindi na nahaharang at hindi na natatakot sa mga drug addicts. Ang laki pong nabawas nun. Ang masakit nga po nun, nakatulong na sa atin, hinusgahan pa. Anyway, yun lang po ang masasabi ko. Wala po akong ambisyong maging politiko. Hindi rin po ako kailangang maupo kahit saan at bigyan ng pwesto. Natutuwa po ako kila Vivian Velez kasi nabigyan sila ng pwesto. Si Arnel Ignacio hanggang ngayon meron pa ring pwesto. Ako po kahit alukin, talagang siguro po mas gusto ko yung tahimik na buhay. Puro po ako puso, hindi ko yung kinakahiya. Kaya naman po ako kung magtanggol hanggang halos maubos na yung buhay ko, yung taon ng buhay ko para tulungan ang kung sino mang gusto kong tulungan dahil sa pinaniniwalaan ko. Ganyan po ako. Kaya nasasaktan po ako pagka yung pinag-alayan ko ng napakaraming taon ay basta yung gusto pong tumulong, yung naniniwala pa kay Tatay Digong. Punta po kayo, suportahan natin siya in our own small way. Maliit na bagay kung pupunta tayo o ipararating natin sa ating kapwa na pinagpapahalagahan natin ang lahat ng kabutihan at magandang ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Thank you rin, Bisdak. God bless you, Bisdak, and God bless all the Filipino people.